Magandang gabi, mahal na tagapakinig. Ito ay Andrew Branco at nasa channel ng Almas Gmis. Ngayon ay nagdadala ako sa iyo ng isang kwento na hawakan ang puso ng lahat. Maghanda upang sumisid sa isang salaysay na puno ng damdamin at malupit na katotohanan. Magsisimula ba tayo? Anna Stepanovna. Ang tuwalya ng ulam ay itinapon ng isang pagod na kilos sa counter at bumagsak si Anna sa bench ng kusina na ubos. Ang hangin ay napuno ng matinding aroma ng pinggan na inihanda niya mula noong madaling araw. Bawat panimpla, bawat detalye, maingat na naisip. Ang orasan ay nagpakita ng halos 6 sa hapon. Sa loob ng ilang minuto, si Mikhail, ang kanyang asawa, ay darating upang ipagdiwang ang 15 taong pag-aasawa. Isang mahiyain na ngiti ang lumitaw sa kanyang mga labi habang naalala niya ang paglalakbay na kanilang nabuhay ng magkasama, mga away, pagkakasundo, pagtawa, luha, isang buong buhay na itinayo ng magkatabi. Ngunit sa huling 2 taon may nagbago. Dumating si Mikhail huli, tahimik, malalayo, na parang isang hindi nakikita na hadlang na naghihiwalay sa kanila. Parin, inaasahan ni Anna na ngayong gabi ay naiiba. Namuhunan niya ang bawat sentimo ng kanyang sweldo upang lumikha ng isang mahiwagang sandali, ang mamahaling alak na mahal niya, ang kanyang mga paboritong pinggan, kahit na ang damit na iyon, ang parehong isinusuot niya sa kanilang unang petsa. Ngayon ay masikip, ngunit nagkakahalaga ng bawat pagsisikap na isusuot. Ang pagbagsak ng pintuan ay gumawa ng kanyang pag-iwas. Tumakbo siya papunta sa bulwagan, karera ng kanyang puso. Misha, masayang anibersaryo ng kasal, bulalas niya, binuksan ang kanyang mga braso upang yakapin siya. Ngunit ang hitsura na natanggap niya ay nagielo. Si Mikhail, isang 40 taong gulang na lalaki na may pagod na mga tampok, ay lumakad sa kanya nang hindi man lang siya hinawakan. Nasa bahay ka na ba, Anya? Walang pakialam, patungo sa sala. Tumayo pa rin si Anna, ang kanyang mga kamay sa kanyang tagiliran. May mali. Ang isang malakas na amoy ng alkohol ay nagmula sa kanya, hindi ito ang unang pagkakataon na siya ay lasing, ngunit ngayon ay lumampas siya sa lahat ng mga limitasyon. Inihanda ko ang iyong mga paboritong pagkain, sinubukan niya, na sumunod sa kanya na may nanginginig na tinig. At binili ko ang alak na iyon, tandaan? Ang parehong mula sa aming kasaldi. Bumagsak si Mikhail sa armchair at nakabuka sa telebisyon na parang hindi ito umiiral. Misha, maririnig mo ba ako? Lumapit si Anna. Ngayon ay nagmamarka ng 15 taon na magkasama kami. Wala ba iyon? Sa wakas ay tinalikuran niya ang kanyang mukha, ngunit ang kanyang mga mata ay sumunog ng pangangati. Sa palagay mo ba nagmamalasakit ako dyan? Masikip ang lalamunan ni Anna. Napalunok niya ang luha niya, sinusubukan na huwag ipakita ang kanyang sakit. Nag-alaga ka dati, bulong niya. Ano ang nangyayari sa atin? Maaari ba tayong makipag-usap? Pag-usapan kung ano. Sumabog siya, tumayo bigla. Tungkol sa kung paano ka naging isang mayamot na may bahay. Tungkol sa kung paano ako napunta sa mainip na lugar na ito araw at nakikita ang parehong gawain sa loob ng 15 taon. Tumalikod si Anna, nabigla sa karahasan ng mga salita. Hindi ko maintindihan kung may nag-abala sa iyo, bakit hindi mo pa napag-usapan ito? Maaari naming mabago ang mga bagay. Tumawa si Mikhail. Baguhin? Hindi ka nagbabago kahit ano, Anna. Palagi kang naging prim kaya mahulaan kaya mapurol. Ang paglalagay ng iyon sa loob ng 15 taon ay hindi madali. Ang sakit ay tumaas sa loob niya tulad ng isang alon. Nag-usap ka na parang pasanin ako. At hindi. Ibinuhos niya ang kanyang sarili na whiskey gamit ang mga kamay. Alam mo ba kung gaano karaming beses kong naisip na umalis? Ngunit pinanatili ko ito sa awa, iniisip na hindi ka makakaligtas mag-isa. Nadama ni Anna na nawala ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. 15 taon ng pag-aasawa at lahat ito ay pinilit na pagpapaubaya. Lasing ka, pinamamahalaang niyang sabihin. Pag-usapan natin kapag matino ka. Hindi ako lasing. Umuwal siya, lumingon ng husto. Sinasabi ko lang ang katotohanan ng isang beses. Ang iyong pagsusumite, ang iyong walang katapusang pasensya sa lahat ng ginawa ko laging nainis sa akin. Misha, huminto ka, pakiusap niya, dumadaloy ang luha. Hindi ko ito nararapat. Tumawa siya,
isang kakaiba, walang laman na tunog. Karapat, dapat ito. Ano, para sa paggawa ng ating buhay sa isang swamp? Para sa pag-uwi ko sa pag-uwi. Inabot ni Ana ang kanyang kamay, ngunit hinimas niya ito ng isang marahas na kilos. Huwag mo akong hawakan, Shaspat. Hindi mo ba narinig? Umalis ka sa paningin ko. Ang mga salita ay tumama sa kanya tulad ng isang sampal. Tumayo pa rin siya, hindi makapaniwala. Ito ang aming bahay, Anya, ang kanyang tinig ay halos naririnig. Saan ako pupunta? Wala akong pakialam, sagot niya, na walang laman ang baso. Pumunta sa iyong mga kaibigan, sa iyong mga magulang, kung saan mo nais. Hindi na ako makatayo nang makita ang iyong mukha, lalo na ngayon, kasama ang kaarawan ng kaarawan na ito. Tiningnan ni Ana ang taong iyon at hindi nakilala sa kanya ang Misha na, 15 taon bago, ay nanumpa na mahalin siya magpakailanman, na nangako na nasa tabi niya sa pinakamasamang sandali. Okay, Anya, nakakagulat na kalmado. Kung iyon ang gusto mo, aalis ako. Nagulat si Michael. Nasanay siya sa kanyang luha, ang kanyang kahilingan, ang kanyang paghingi ng tawad, ngunit ngayon, sa kanyang mga mata, mayroong bago, isang malamig na pagpapasya. Mabuti, ungol niya, tumalikod. Huwag lang maging dramatiko. Umalis si Ana sa silid tulad ng isang otomaton. Umakyat siya sa kanyang silid, kumuha ng maleta at pinuno ito ng mga mahahalagang. Bumaba siya sa kusina, kung saan ang mga pinggan na inihanda niya sa sobrang pag-aalaga ay lumalamig sa mesa. Tiningnan niya ang set table at, sa unahang pagkakataon ng gabing iyon, pinayagan niya ang kanyang sarili ng isang mapait, halos masakit na ngiti. Nang bumalik siya sa sala, si Michael ay snoring sa armchair, walang laman ang bote ng whiskey. Darating ako, anunsyo niya na nakatayo sa tabi ng pintuan. Ngunit tandaan mo, Michael, ikaw ang nagnanais ng ganito. Hindi man lang siya kumurap, kumaway lang ang kamay niya, nang hindi binubuksan ang kanyang mga mata. Isinara ni Ana ang pintuan ng bahay kung saan siya nakatira ng 15 taon at nadama ang cool na hangin ng Setyembre ng gabi na balot sa kanyang mga balikat. Kinuha niya ang kanyang cellphone at dial ang bilang ng Svetlana, ang kanyang matagal na kaibigan. Ito sa akin, Ana. Humihingi ako ng paumanhin na tumawag ng huli, ngunit. Maaari ba akong pumunta doon ngayon? Kailangan kong lumabas dito. Sa kabilang dako, sumagot ang tinanggap na boses, syempre, pag-ibig. Halika. Mag-uusap kami pagdating mo. Nagising si Michael na may tumitibok na sakit sa kanyang mga templo. Ang hangover ay pinarusahan siya ng walang awa, na nagpapaalala sa kanya ng nakaraang gabi. Binuksan niya ang kanyang mga mata nang may kahirapan at napagtanto na natulog siya sa armchair. Ang orasan ay nagpakita ng halos tanghali. Ang mga fragment ng gabi ay nabalik sa memorya, ang partido sa trabaho, kung saan siya ay nalasing ng higit sa dati, ang pag-uusap kay Karina, ang kanyang bagong kasamahan sa marketing na humanga sa kanya at nagpahiwatig ng higit pa, na sinasabi na ang isang taong katulad niya ay nararapat na higit pa sa isang walang pagbabago na buhay na pamilya. Pagkatapos ang pag-uwi sa bahay. Si Ana sa nakakatawang damit na iyon, ang talahanayan ng partido, ang laban. Sumimangot si Michael na ibalik ang kanyang sariling mga salita. Galit siya at lasing, ngunit bakit sinabi niya ang mga malupit na bagay? Ang bagay na iyon tungkol sa kanyang pagiging repulsive ay hindi totoo. Ito ay pagod lamang, pagkalito, at ang alkohol ay pinakawalan ang kanyang dila. Ana! Tumawag siya, nakatayo ng may pagsisikap. Nandyan ka ba? Ang katahimikan lamang ang kanyang tugon. Pumunta siya sa kusina. Nakatakda pa ang mesa, malamig ang pagkain. Binuksan niya ang ref, walang laman. Palaging pinapanatili ito ni Ana, kahit na sa pinakamasamang sandali. Ang isang hindi kasiya, siyang pakiramdam ay nagsimulang mabuo. Umakyat siya sa silid. Ang kalahati ng kanyang aparador ay walang laman. Araw na damit, pampaganda mula sa lababo, sipilyo, nawala ang lahat. Ano ang impyerno, nagbulong siya, nagmamadali sa hagdan. Sa talahanayan ng pasukan, nakuha ng isang sobre ang kanyang pansin. Sa loob, isang liham na nakasulat sa hindi magagawang sulat, kamay ni Ana, Michael, pinalayo mo ako, at umalis ako. Ngunit hindi sa paraang inaasahan ko.
Hindi lang ako magugugol ng gabi sa bahay ng isang kaibigan at bumalik bukas. Kalye, ang kanyang tinig na nasira ng kawalan ng pag-asa. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang hinahawakan niya ang kanyang pulso, na para bang pipigilan siya na umalis sa kanyang pagpindot lamang. Ngunit hindi nilabanan ni Ana, hinayaan na lang niya ang kanyang kamay, kasing malambot ng mga tuyong dahon sa hangin. Hindi iyon kung paano gumagana ang mga bagay, anya, na may kalmado na mas malalim kaysa sa anumang hiyawan. Hindi ka lamang maaaring magpakita rito, pagkatapos ng mga buwan, at inaasahan kong bumalik ako sa pagiging babae na tumanggap ng mga mumo sa tinatawag mong pag-ibig. Nadama ni Mikhail ang bigat ng bawat salita, tulad ng isang suntok. Nais niyang magtaltalan, mangako na ang lahat ay magkakaiba, na sa oras na ito ay talagang magbabago siya. Ngunit ang mga salitang namatay sa kanyang lalamunan na sinamahan ng hubad na katotohanan, nawalan siya ng karapatang marinig. At kung sasabihin ko hindi ako mabubuhay kung wala ka. Bulong niya, ang kanyang tinig ay namamalagi sa sakit. Ngumiti si Ana, hindi malupit, ngunit may isang kalungkutan na tila nagdadala ng maraming siglo ng mga nilulunok na pananahimik. Gagawin mo ito. Dahil wala kang pagpipilian. Inayos niya ang kanyang bag sa kanyang balikat, ang simpleng kilos ng isang babae na hindi nakabilang sa kanyang buhay. Palagi nating iniisip na hindi tayo makakaligtas sa mga bagay hanggang sa mabuhay tayo. Nakaligtas ako sa iyo. Mapapaligid mo ako. At pagkatapos ay wala na siya. Tumayo si Mikhail sa gitna ng bangketa, pinapanood ang kanyang pagtawid sa kalye na may mga light step na parang hindi siya hinila ng lupa tulad ng paghila sa kanya. Ang nakapalibot na cave ay nag-buzz ng mga tinig at pagtawa, ngunit ang lahat ay tunog ng tunog na parang siya ay nalubog sa makapal na tubig. Nang siya ay lumipat, ito ay umupo sa isang kalapit na bench, ang kanyang mga kamay ay inilibing sa kanyang buhok. Ang araw ay binubugbog, ngunit naramdaman niyang malamig. Isang malamig na nagmula sa loob, mula sa katiyakan na tumawid ako sa isang linya kung saan walang pagbabalik. 15 taon. 15 taon ang ibinahaging umaga, ng mga tahimik na hapunan, ng mga gabi nang makatulog siya na naghihintay sa kanya. At nasayang niya ang bawat segundo, kumbinsido na ang pag-ibig ay isang bagay na simpleng umiiral, tulad ng hangin na hiningan niya, hanggang sa araw na tumigil ito. Ang telepono ay nag-vibrate sa kanyang bulsa. Ito ay isang mensahe mula kay Karina, ang katrabaho, namimiss kita. Kailan mo ako dadalhin sa hapunan? Nakatitig si Mikhail sa screen hanggang sa lumabas ang ilaw. Bago, siya ay tumugon na may walang laman na pang-aakit, isang laro na walang mga kahihinatnan. Ngayon ang pag-iisip ng pagpindot sa ibang babae ay naiinis sa kanya. Dahil sa unahang pagkakataon sa mga taon, nakita niya si Ana. Hindi ang maginhawang asawa, hindi ang babaeng nagtid sa kanyang bahay at nilamon ang kanyang mga pag-absent, ngunit siya, ang taong tumawa sa kanyang mga mata, na nangangarap sa isang mababang tinig, na yumuko hanggang sa siya ay sumira upang magkasya sa hulma na siya, hindi sinasadya, ay nagpataw. At tama siya, hindi niya ito mahal. Hindi sa paraang nararapat sa kanya. Kinuha ni Mikhail ang singsing ng kasal sa kanyang daliri at inilagay ito sa kanyang bulsa. Hindi sa galit, hindi sa pagsuko, ngunit dahil ang ilang mga simbolo ay nawalan ng kahulugan kapag nawala ang katotohanan sa likuran nila. Nang makabalik siya sa kotse, hindi niya binuksan ang gift. Wala nang patutunguhan upang maglakbay, walang Ana upang habulin. Ang paraan lamang pabalik sa isang bahay na hindi na isang bahay, at ang mahirap at malungkot, gawain ng pag-aaral na mabuhay kasama ang etyo ng lahat ng maaaring mangyari. Pinakawalan ni Ana ang kanyang kamay ng isang banayad na kilos, na parang hindi binubuksan ang huling buhol sa isang thread na matagal nang nag-iisa. Patawarin mo ako sa lahat, bulong niya, ang kanyang tinig ay namamalagi sa sinaunang pagkakasala. Pinatawad kita ng matagal na ang nakalipas, sagot niya, at sa mga mata na ito ay dati niyang nakilala ng maayos ay walang sama ng loob, isang tahimik na kalinawan lamang, tulad ng ilaw na dumadaan sa isang bagong nakabukas na window. Paalam, Mikhail. At umalis siya, iniwan ang etyo ng kanyang mga yapak at ang bigat ng isang katotohanan na pagkatapos lamang ay lubos niyang naintindihan. Hindi siya nawala sa kanya ng gabing iyon ng mga hiyawan at sinampal ang mga pintuan. Mawawala siya sa kanya ng mas maaga, sa sandaling tumigil siya sa pagkakita sa kanya, hindi bilang isang pagpapalawig ng kanyang sariling mga hangarin,
ngunit bilang isang hiwalay na universo, na may mga panaginip na hindi pa siya abala na magtanong. 5 taon na ang lumipas mula noong anibersaryo na minarkahan ang pagtatapos ng lahat. Ang parehong cave, ang parehong lungsod, ngunit ang tao na ngayon ay sinakop ang talahanayan na iyon ay hindi na pareho. Hindi ang desperadong asawa ng luma, ngunit isang tiwala na profesional, isang kasosyo sa negosyo sa kumpanya ng turismo, kung saan itinayo ni Ana ang kanyang bagong buhay. Ang oras ay sculpted sa kanya ng isang bagay na mas mahalaga, kaysa sa simpleng pagpasa ng mga araw, ang pagpapakumbaba ng isang tao na muling itinayo ang kanyang sarili mula sa kanyang sariling mga lugar ng pagkasira. Pagkatapos ng huling pag-uusap na iyon, umuwi si Michael at humarap sa salamin. Hindi ang baso, ngunit ang isa na sumasalamin sa kaluluwa, at kung ano ang nakita niya doon ay naiinis sa kanya. Therapy, mga grupo ng suporta, ang tahimik na labanan laban sa alkohol na ulap sa kanyang paghuhusga. Ipagpalit ang iyong nakababahalang karera para sa isang trabaho na nagpapalabas, sa halip na saps, ang iyong pagkamalikhain. Pag-aaral, sa akma at pagsisimula, ang kalungkutan ay hindi isang kahihiyan, ngunit bilang isang teritoryo na tuklasin. At sa gayon, kaunti, natuklasan niya ang isang hindi komportable na katotohanan. Ang kalayaan ay hindi ang kawalan ni Ana, ngunit ang pagkakaroon ng kanyang sarili. Ang mga mensahe sa pagitan nila, sa una, ay malamig, protokolary, mga usapin ng diborsyo ng burokrata, na isinasagawa na may isang civility na nagulat silang dalawa. Pagkatapos, tulad ng isang tao na nakakaramdam ng isang sugat, upang makita kung masakit pa rin, nagsimula silang makipagpalitan ng balita. Nalaman niya na siya ay naging isang direktor ng isang tanggapan ng kumpanya, na naglakbay siya sa mundo na natagpuan niya sa under isang tao na hindi lamang nagbahagi ng kanyang mga interes, ngunit ipinagdiwang ang kanyang kalayaan. Si Michael, naman, ay nakilala si Natalia 2 taon na ang nakaraan, isang babaeng may matalim na katalinuhan at isang malayang espiritu, na nagturo sa kanya ng pinakamahirap na bagay, ang pag-ibig ng hindi nagtataglay. Walang pagmamadali para sa isang sign na papel, ang tamis lamang sa bawat araw na pinili ng magkakasamang kasunduan. Tumunog ang bell-bell at naroon si Ana. Ang parehong kagandahan, ngunit ngayon ay nagbihis sa isang kumpiyansa na hindi nangangailangan ng pag-apruba. Isang magaan na ngiti sa labi, tulad ng isang taong nagdadala ng masayang mga lihim. Kumala si Michael. Hello. Naupo siya sa harap niya, humihingi ng tawad sa pagiging huli sa kadalian ng isang tao na hindi na natatakot sa paghusga o hinuhusgahan. Walang seryoso, sagot niya at sinadya niya ito. Maagang dumating ako. Nais kong suriin ang pagtatanghal. Napag-usapan nila ang tungkol sa negosyo, mga deadline, synergy sa pagitan ng mga kumpanya, mga salita na, mga taon bago, ay magiging tunog tulad ng isang banyagang wika sa kanila. Hanggang sa tinanong niya, na may tunay na interes, kumusta naman si Natalia? Nakatakda mo na ba ang petsa? Ang ngiti na lumitaw sa kanyang mga labi ay hindi sinasadya. Sa susunod na buwan, walang mapang-akit ang pinakamalapit lamang. Tinagilid ni Ana ang kanyang ulo, at sa unahang pagkakataon sa araw na iyon, may isang bagay na lumambot. Makakatanggap ka ng paanyaya sa lalong madaling panahon. Salamat, Andre, at hindi ko ito makaligtaan kahit ano. At pagkatapos, tulad ng isang tao na nagbubukas ng isang pintuan na matagal nang naka-lock, masaya ako para sa iyo, Mia. Ako talaga. Ang susunod na tanong ay natural na dumating, tulad ng isang ilog na sa wakas ay nahahanap ang kama nito. Ano ang tungkol sa iyo at Andre? Seryoso ka ba? Hinawakan niya ang kanyang kaliwang kamay, at ang singsing sa kanyang daliri ay nakadikit sa ilaw ng cave. Nakipag-ugnay kami sa isang buwan na ang nakakaraan. Iminungkahi niya habang naglalakbay sa Italia. Binabati kita, sabi ni Michael, at nagulat na nahanap na ang kagalakan sa kanyang tinig ay hindi pinilit. Maswerte siya. Itinuwid siya ni Ana ng isang halos kilos sa ina, tayo ay pareho. May katahimikan. Ang uri na umiiral lamang sa mga tao na nag-alis ng lahat ng kanilang mga maskara. Minsan naiisip ko ang gabing iyon, pagtatapat niya, at nadama ni Michael ang dating timbang na bumalik, tulad ng isang alon na nagbabanta upang hugasan siya palayo. Ana, huwag di. Hindi makinig, tinakpan niya ang kanyang kamay sa kanya,
at ang pagpindot ay kasing liwanag ng pangwakas. Ito ang pinakamagandang bagay na ginawa mo para sa akin. Itinulak ako nito mula sa isang kaginhawaan zone na, sa bisa, isang haula. Kung hindi ito para sa hiyawan na iyon, susubukan ko pa ring ayusin ang isang bagay na nasira ng maraming taon. Ang mga salita ay nasaktan at hinalinhan ng sabay, tulad ng isang bendahe na napunit mula sa isang nakapagpapagaling na sugat. Tiningnan ni Mikhail ang kanilang mga class na kamay sa mesa. Tama siya. Ang masakit na pagkalagot na iyon ay talagang naging muling pagsilang sa disgis. Para sa pareho. Alam mo, Anya, dahan, tulad ng isang tao na nakatikim ng katotohanan sa unahang pagkakataon, hindi ko inisip na sasabihin ko ito, ngunit. Nagpapasalamat din ako sa gabing iyon. Ito ay kilabot, sumang, ayon siya. Malaki ka. At ganoon din ako. Ngunit kung minsan ang kalupitan ay ang tanging paraan upang magising. Sila ay malupit na mga salita, ngunit sinabi na may isang lambing na ang oras lamang ang maaaring magbigay sa mga scars. Itinaas nila ang kanilang mga tasa sa isang hindi tamang toast. Bagong simula, umiti si Anna. At ang mga aralin na itinuturo sa amin ng nakaraan, idinagdag niya. At kaya nag-usap sila hindi tulad ng mga ex-spouses na maed sa masakit na mga alaala, ngunit tulad ng dalawang mandaragat na, pagkatapos na maishipwreck sa parehong bagyo, natagpuan ang mga ligtas na harbor sa iba't ibang mga dagat. Nang mawala si Anna, nanatili si Mikhail sa caf, pinapanood ang Abby at daloy ng buhay sa labas ng bintana. Naisip ko ang tungkol sa mga ironis ng kapalaran, tulad ng parehong kilos na naisip ng isang pagtatapos ay mali. Sa katunayan, isang paanyaya upang magsimula. Dakivechto o glokla. Yaskazal, tapos lavon o tsuda. Binigkas sa kanyang memorya ang mabagsik na tinig ng 15 taon bago, na puno ng galit at takot. Sa oras na iyon, naniniwala siya na may sumisira siya. Ngayon, naintindihan ko, nililinis ko lang ang lupa upang ang dalawang buhay ay maaaring umunlad kung saan bago pa man ay anino. Natapos niya ang kanyang kape, nag-iwan ng ilang mga barya sa mesa at lumabas sa cool na gabi. Bukas, ang isang eroplano ay dadalhin siya pabalik sa Natlia, sa paghahanda ng kasal, sa buhay na pinili niyang itayo ng may malinis na mga kamay at isang bukas na puso. Ipinagpatuloy ni Anna ang kanyang landas doon, sa tabi ng isang tao na nakakita sa kanya ang lahat na siya, sa kanyang pagkabulag, ay hindi nakuha. Minsan kailangan mong mawala ang gusto mong maunawaan ang totoong halaga nito. Minsan, kinakailangan na palayain ang nakaraan upang ang hinaharap, sa wakas ay libre, ay maaaring dumating.